Magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang pong mga Biblia sa Titus chapter 2. Titus chapter 2. Titus chapter 2. So, sa chapter 2 po, ine-emphasize po ni Pablo ano ang kahalagahan ng sound doctrine. Nakita po natin in our previous study kung paano yung mga aged men sa pamamagitan ng sound doctrine pwedeng magkaroon ng mga katangiang maka-Diyos ang mga godly men, ang mga aged men, ang mga aged women, ang mga younger women, at ang mga younger men. Now dito po sa verse number 7 hanggang 8 na ating 7 to 10 na ating pong pag-aaralan this morning, bago po magbigay doon si Pablo sa ikalimang people group ng believers, yung pong mga servants, binigyan niya muna ng diin para kay Titus ano ang kahalagahan ng kanyang patutuo sa pagtuturo niya ng sound doctrine. Remember in verse number 1, Paul commanded Titus, I want you to speak the things which becomes sound doctrine or appropriate to sound doctrine. Hindi po ibig sabihin ito na si Titus, kung alam niya kung paano mag-produce ng exposition, ng tamang interpretation or tamang exegesis ng Word of God, ay sapat na yon. Kasi yung buhay, yung pagsasalita, at yung ehemplo po ni Titus ay malaki ang impact sa pagtuturo niya ng sound doctrine. Hindi po ibig sabihin ang preacher ay accurately nagtuturo ng Word of God, pero kung ang buhay ng preacher ay opposite ng tinuturo niya, meron pong malaking problema po doon. At dito nyo makikita bakit ang Scripture, bakit ang Diyos ay napakataas po ng standard sa mga minister po niya, sa pagpapastor at missionary in the case of Titus. Bakit ganun kataas? Kasi yung sound doctrine po ay nawawala ng halaga kung yung buhay ng tagapagturo ay hindi appropriate sa sound doctrine. Naunawaan niyo po yun? Ito pong verse 7 and 8, binigyan ng diin ni Paul kay Titus, merong 3 areas ng buhay mo na dapat maayos sa buhay mo habang nagtuturo ka ng sound doctrine. At yun po ang pag-aaralan natin. And later on, titingnan natin yung ikalimang people group, yung mga servants. But ang gagawin po natin, babasahin natin together yung Titus chapter 2, verse 7 to 10, at titingnan po natin to. Titus chapter 2, verse 7, ready? Read. In all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again, not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataong ito na meron po muli kami chance na pag-aralan po ang Book of Titus. We pray na bigyan niyo kami ng kaunawaan, bigyan niyo kami, Ama, ng tulong na maunawaan namin ang mga verses po na ito upang mapatunayan namin ang kalooban po ninyo sa aming pong buhay. Especially, Panginoon, sa amin na nagtuturo po ng Word of God. We pray, Ama, na tulungan niyo po kami na tanggapin ang inyong pong salita at i-apply po ito sa aming pong buhay. I pray that the Holy Spirit work in us, help us. In Jesus' name we pray. Amen. So, para kay Titus, alam natin, si Titus po ang may trabaho na magsalita ng mga bagay na naaayon po sa sound doctrine. And we already know, in our time, marami pong preacher or teaching na mapapakinggan kayo sa mga churches today that are not sound doctrine. Maraming preaching and teaching po na mapapakinggan kayo na ear-itching preaching na po. Yung pong mga katuruan na kumikiliti na ng tenga. I remember, meron isang church akong napakinggan na nagturo ng preaching nung last 2 weeks Sunday. I just saw it, pastora ang nag-preach.
And yung content ng kanyang preaching ay hindi naman talaga scripture, more on motivational talk. So, pero gustong-gusto yun ng tao. Yun ang point natin ngayon. Ang sound doctrine ay rare sa ating pong panahon, katulad ng binanggit ng 2 Timothy chapter number 4. Pero para kay Titus na nagtuturo ng sound doctrine, hindi sapat na alam ng minister or ng preacher paano mag-produce ng sound doctrine. Dapat, kailangan yung sound doctrine ay makita sa buhay ng preacher. Naunawaan niyo po? Kung halimbawa, meron akong skill at talagang napakagaling kong mag-interpret ng scripture, patungkol halimbawa sa Ephesians chapter 5, husband, love your wives. Halimbawa, yung exact grammar, yung context ay napaliwanag ko sa inyo. Pero nung nakita niyo yung buhay ko, na hindi ko minamahal ang aking asawa, ano ang impact ng aking sound doctrine? Naunawaan niyo po? Walang kwenta po yun. That's right. Kaya sinasabi dito ni Paul kay Titus, in all things, showing thyself a pattern of good works. Sa verse 7 and 8, meron kayong tatlong areas na makikita sa buhay po ni Titus. Yung una po, yung kanyang testimony, yung kanyang doctrine. Pag sinabi pong doctrine, instruction or teaching. At pangatlo, yung pong kanyang speech. Now, ito pong tatlong ito, verse 7 and 8, connected grammatically, related po ito doon sa verse number 6, kung saan inutusan ni Paul yung mga si Titus. Titus, I want you to exhort the young men to be sober-minded. At gumamit si Paul ng verse number 7, in all things. So, basically, what we're saying here, verse 7 and 8 ay connected ito sa verse number 6, kung saan inutusan ni Paul, Titus, exhort the young men to be sober-minded. At dito sa verse number 7 and 8, makikita po ninyo dito na sabi ni Paul, in all things, showing thyself a pattern of good work. Pag sinabi pong showing, ang ibig sabihin po nito, presenting yourself, offering yourself, or showing yourself a pattern. Pag sinabi pong pattern, ang ibig sabihin po ng pattern, ito po ay mark, impression, or mold. Mga King James translator, yung pong same Greek word na typos sa Greek, tinranslate po ito ng mga King James translator as fashion in Acts 7:44, as print sa kamay ng Panginoon in John 20:25, and ensample in 1 Peter 5:23. Na ito pong pattern na ito po yung nagpapakita, ito yung direct object ng verb na showing or presenting. Ano ang tinutukoy dito, Brother RJ? Ito pong ibig sabihin nito, habang si Paul po ay mag-i-exhort sa young men, habang tinatrabaho ni Titus ang exhortation or admonition sa mga young men, dapat ipinapakita ni Paul, ni Titus, sa lahat ng bagay na siya ay ihemplo ng kanyang itinuturo. That's right. Yep. Showing thyself a pattern of good works. Na kung ang mga young men ay kung si Titus ay mag-exhort sa mga young men, kailangan mong maging sober. Wait, Titus, sober ka ba? Yeah, that's right. Young men, kailangan mong maging responsableng tatay. Wait, Titus, responsableng tatay ka ba? Young men, kailangan mong palakihin ng mainam ang iyong mga anak. Wait, Titus, napapalaki mo ba ng mainam ang iyong mga anak? So, naunawaan niyo po dito, habang nag-exhort si Titus, ipinapakita niya sa kanyang sarili how to do it, a pattern, a mold. Parang kung kayo ay nananahi, I don't know kung meron nananahi po dito, sa mga mananahi po, meron po silang padron, tama ba? Yung pattern na ginagamit, na kung marami ang kanilang tatahiin, meron na lang isang pattern sila, na yun ang magiging mold or example or pattern ng marami nilang tatahiin. At ganoon din po. Si Paul po, si Titus, habang siya ay mag-exhort sa mga young men, inaasahan na yung kanyang testimony ay maging pattern ng good works. Napansin niyo po? Right. A pattern of good works, meaning the nature of pattern, anong klaseng pattern ng mga mabubuting bagay? Ng mga mabuting bagay. Yung pong good works po dito, it refers sa
pamamaraan ng buhay, to the conduct that flows from sound doctrine. Sa pamamagitan ng pagkaalam ni Titus ng sound doctrine, nakikita ang sound doctrine visibly sa kanyang mga ginagawa. A pattern of good works. A pattern of good works. Now, ito pong word na showing, ito po ay nasa present tense. So, a little bit of grammar. Pag sinabi pong present tense, ongoing. Titus, kailangan mong patlagi at patuloy mong ipapakita ang sarili mo na ihemplo sa mga young men or sa mga church members. Ito din pong word na showing sa original, sa grammar, ito po ay nasa middle voice. Pag sinabi pong middle voice, yung pagpapakita, yung action ay ginagawa ni Titus sa kanyang sarili. Meaning, meron siyang idea na sa bawat ginagawa niya ay dapat itrato niya ang kanyang sarili ay maging pattern. So, a little bit of grammar. Pero gusto ko pong pansinin ninyo yung sa verse 7, yung word na in all things. Sa lahat po ng bagay. Now, including ba ito sa Christian living ni Titus? Including ba ito sa kanyang pananamit? Including ba ito sa kanyang mga pinapakinggan ng musika? Including ba ito sa mga taong kasama niya? At pag sinabing all things, lahat ng area ni Timothy, ay ni Titus rather, ay dapat maging ehemplo siya ng mga mabubuting bagay. At dito po pumapalya at nagkakamali ang marami pong minister or pastor in our time. Sa Pilipinas po, very common, if I don't know, if you know, marami pong pastor ang bumabagsak sa immorality. Bumabagsak sa immorality, ibig sabihin, nagkakaroon ng ibang karelasyon bukod sa kanilang wife. And marami pong may mga ministry po sa mga churches dito sa Pilipinas na sasaluhin ka, halimbawa ako'y pastor at ako ay nagkaroon ng kabit. May mga group of pastor na magbibigay ng encouragement sa akin at sa church upang masaayos yung problema. But in reality, hindi nila tinatanggal yung pastor na immoral. At paano magiging example of faithfulness na husband to the wife kung meron ng immorality sa pastor na yon? Naunawaan niyo po? Yeah. So, dito napakabigat ng mensahe ni Paul kay Titus. Titus, inutusan kita na mag-teach ng sound doctrine. I know na alam mo na yon, pero gusto kong sabihin sa iyo na kailangan mong ipakita ang sarili mo na ihemplo sa lahat ng bagay. Ihemplo ng mabubuting gawa sa lahat ng bagay. Yun ang testimony po ni Titus. Na go over, for example, in 1 Timothy 4:12. Now, ang 1 Timothy po at saka Titus, magka-parehas na panahon na sinulat ni Paul ito. Habang sinulat ni Paul ang 1 Timothy, sinulat din niya ang Book of Titus. So meron kayong similarity na makukuha, na similar na content sa dalawang libro po na ito. Pero gusto ko pong tingnan ninyo kung paano in-exhort ni Paul si Timothy sa 1 Timothy 4:12. Basahin natin ang sabay-sabay ang 1 Timothy 4:12. Ready? Read. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So mapapansin niyo po dito na merong parehas na exhortation si Paul kay Timothy na maging ehemplo ka ng mga mananampalataya in your word, iyong pagsasalita, in your conversation, sa iyong manner of life, meaning kung gusto mong turuan ng church member paano mamuhay, kailangan ipakita mo to sa iyong buhay. Visibly, purposely mong iaayusin ang iyong manner of life upang makita ng mga church member, this is how you do it. Pangatlo, in charity, ehemplo ng pagmamahal. Hindi ito yung, Timothy, ituro mo ano yung mga technical truths about charity. No. Kailangan ipakita mo, Timothy, paano ang charity sa iyong pamumuhay. Pang-apat, in spirit, sa iyong spirito, in faith, and in purity. So gusto kong tingnan ninyo, merong similarity ang importance ng pagiging ehemplo na binanggit ni Paul kay Titus, hindi lamang kay Titus,
kundi partit kay Timothy. At habang si Titus ay magtuturo ng sound doctrine, he must present, showing thyself. You need to present yourself to church members as a visible standard or a model that others can follow. Ito pong word na in showing, yung pong exhortation dito na in all things showing thyself, ito po ay purposely ginagawa ni Titus dapat. Na hindi ito yung parang accidental na naging ehemplo siya, hindi. Kundi pinopurpose ni Titus na dapat maging ehemplo ako ng mga mananampalataya sa lahat ng bagay. So yun po ay napakabigat. Napakabigat po nito. Kasi kung tulad ng napanggit ko po sa inyo, kung yung pinipreach ko ay contradict sa nakikita ninyo, wala pong kwenta ang sound doctrine na napapakinggan po ninyo, naunawaan po ninyo. Kaya bilang minister, kung ikaw ay nagtuturo ng Word of God, dapat yung buhay mo ay maging standard ng iyong itinuturo. So yun ang kabigatan para kay Titus. Hindi lamang yung kanyang testimony. Sa second area, bumaling si Paul dito sa kanyang doctrine. Yung huling bahagi ng verse 7, in doctrine, showing uncorruptness, gravity, and charity, and sincerity rather. So dito, ang sinabi pong doctrine, ito po ay nagpapatungkol sa instruction, sa teaching, referring to sa teaching or instruction. Katulad ng ginagawa po natin ngayon, that ako po ay nagbibigay ng doctrine or teaching or instruction. Sabi ni Paul kay Titus, kung habang ikaw ay magtuturo, dapat yung teaching mo or doctrine mo or instruction mo ay merong tatlong bagay. Makikita yung kanyang yung uncorruptness, pag sinabi pong uncorruptness, nagpapakita po ito sa doctrine itself. Kung ano ang laman ng itinuturo mo, dapat uncorruptness in Titus. Pangalawa, yung pong gravity, ito po yung manner or paraan kung paano mo i-deliver yung doctrine. Gravity, we're going to see that later. At pangatlo, yung sincerity. Ito naman, paano ang motivation mo, motibo mo sa pagtuturo. Doctrine itself, the manner, and the motivation of your teaching. So titingnan natin itong tatlong bagay na ito. Sabi ni Paul, Titus, sa iyong pagtuturo, ipakita mo yung uncorruptness, gravity, and sincerity. Sa doctrine itself, sinabi ni Paul, dapat uncorrupt. Uncorruptness. Pag sinabi pong uncorruptness, meaning pure, puro, or free from corruption. Free from corruption or incorruptibility. Na merong incorruptibility, meaning walang laman error, walang laman heresy, walang laman na kamalian ang iyong tinuturo. Na pag sinabing uncorruptness, parang isang prutas na binili mo sa grocery store, anong pipiliin mo na bilhin na saging? Yung bang may mga bulok na? O yung talagang pure na prutas? Pag sinabi pong uncorruptness, free from error or free from corruptness. Ibig sabihin, dapat lahat ng itinuturo ni Titus ay naka-align sa teaching ng ating Panginoong Kristo. Sa lahat ng bagay. Walang laman na uncorruptness. Ibig sabihin nito, ito po yung teaching na unmixed or undistorted or free from error. Na yung teaching dapat ni Titus, yung kanyang doctrine, must not be altered to please hearers. Marami pong preaching ngayon ang binabago, ina-alter ang truth para lamang i-please ang hearer. Pero sabi ni Paul kay Titus, yung doctrine mo dapat ay nagpapakita ng uncorruptness. Ito po, mapapansin niyo po dito, in chapter 1, nakita natin, yung mga false teachers na in-identify in chapter 1, sila ay nagtitwist ng Word of God. So yung mga false teachers, they corrupt the truth. Pero I want you, Titus, na maging iba sa kanila. Gusto ko yung iyong doctrine ay free from corruption. So that's number 1. Pangalawa,
Sabi ni Paul, in doctrine, showing gravity. Pag sinabi pong gravity, meaning po nito ay dignity, or seriousness, or reverence. Nakakalungkot po, maraming preaching kayo mapapakinggan ngayon dahil ang motivation ng preacher sa pag-preach ay ikilitiin or i-please yung mga tagapakinig. Karamihan po ng preaching ay puno na ng joke, puno na ng katatawanan. There's nothing wrong na from now and then gumamit ng humor sa preaching. There's no problem of that. Pero ang tinutukoy po dito, Titus, whenever you teach, I want it to have a gravity, That's right. a seriousness, Yeah. or dignity, or reverence. Na pag pinapakinggan ka ng mga tao, nakikita nila ang truth na ipinoproclaim mo ay mahalaga That's at makatotohanan. Ang nakakalungkot po ngayon, maraming preaching kayong mapapakinggan na in order to deal with error, gumagamit sila ng joke and comedy. And that is against sa gravity. Against sa gravity. Kaya sabi dito ni Paul kay Titus, dapat yung teaching mo must be presented showing gravity or seriousness, importance, and care. That's number 2. Kung itong uncorruptness, ito yung doctrine itself, free from error, free from corruption, ito pong gravity, nagpapakita sa manner, paano mo ito i-deliver. At pangatlo, showing in doctrine, showing sincerity. Ito pong sincerity, ibig sabihin nito, incorruption, purity, or genuineness. Na ito po yung nagpapakita ano po yung motibo ng pagtuturo mo, Titus. Dapat kung magtuturo ka, dapat sincere. Dapat walang bahid ng kamalian, walang maling motibo. Dapat ang pagtuturo mo maging genuine or free from hypocrisy and not driven by your selfish ambition. Yun po ang sincerity, purity, genuineness. At dito, pag pinagsama-sama po ninyo itong tatlong ito, ine-expect po ni Paul kay Titus habang itinuturo niya ang sound doctrine, yung doctrine dapat ni Titus ay magpakita ng doctrinal purity, ng reverently delivered message, and lastly, sincerely motivated. Napakabigat po nito. Doctrine itself, paano delivery, and yung motivation ni Titus sa pagtuturo niya. So, unang area, yung kanyang testimony. Pangalawa, yung kanyang doctrine. Pangatlo, sa verse number 8, makikita niyo po dito, yung third area, kung paano niya i-embody yung sound doctrine na tinuturo niya ay dapat makita din sa kanyang speech, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang speech. Yung pong speech dito, hindi po ito nagpapatungkol sa public teaching. Katulad ngayon, napapakinggan niyo po yung aking speech. Pero yung speech na tinutukoy po dito, ito po yung everyday conversation. Na kapag ka kinausap mo habang naglalunch kayo si Titus, makikita ba sa kanya yung sound speech? Habang kausap nyo nakita kayo sa public place, pag kinausap mo si Titus, meron bang sound speech kayong makikita sa kanya? Pag sinabi pong sound, ang ibig sabihin po nun ay healthy or wholesome. Mainam at life-giving words. Mainam, healthy and wholesome. Na binabanggit dito na habang nagtuturo ka Titus ng sound doctrine, dapat makita ito sa iyong pagsasalita. Paano ka mag-comment kung merong isang problema na napakinggan ka? Paano ka mag-react? Paano ang mga words na lumalabas sa bibig mo pag merong biglang nangyaring aksidente? Paano ka nagse-celebrate and so on and so forth? Yung pong word na dito, yung pong speech dito, ito po yung everyday conversation ni Titus na dapat maging healthy, maging wholesome. At alam niyo po, ito para sa ating mga mananampalataya, yes, ito po ay para kay Titus, alam natin po ito, pero ito din po ay applicable sa bawat isa po sa atin. Kung ikaw ay na kay Kristo, dapat ang pagsasalita natin ay merong biyayang makikita. That's right. Ang nakakalungkot po, maraming Kristiyano, pag nakausap mo, ang makikita po ninyo ay kung ano ang kabigatan ng kanilang problema. Walang pong masama po doon.
pero dapat makita natin yung biyaya, yung pagiging healthy ng ating pong pagsasalita. That's right. So that's something that we need to work on bilang mga mananampalataya. So dito pinanggit ni Titus in verse number 8 yung kadahilanan kung bakit yung kanyang speech dapat ay maging sound. Hindi lamang yung huling bahagi ng verse 8, pwede natin itong i-attach sa sound speech, pero ito din po yung papatungkol sa testimony, sa doctrine and speech. Titus, tingnan mo, kailangan maging mainam ka sa testimony mo, sa doctrine mo, at sa speech mo kasi, but before that, verse number 8, before ko banggitin yun, I forgot to, I miss yung sound speech that cannot be condemned. Pag sinabi kong sound speech that cannot be condemned, ang ibig sabihin po nun ay beyond reproach. Yeah. Ibig sabihin, not open to legitimate accusation. Base sa pagsasalita mo, Titus, dapat walang maibabatong pula sa pagsasalita mo. Just imagine kung ako'y preacher tapos napakinggan niyo ako nagmumura. Just imagine kung ako'y preacher at napakinggan niyo ako, napaka-reklamador ko. Sabihin ko, ano ba yan? Ang tagal naman ng preaching, dapat mabilis ng preaching. So, base sa pagsasalita, kailangan yung speech ni Titus ay dapat wala kang maipupula sa kanya. Not, that cannot be condemned. Sound speech that cannot be condemned. At itong tatlong bagay ito po ay nagbibigay ng, si Paul ay nagbigay ng dahilan or purpose. Bakit dapat mataas ang standard ng testimony ni Titus, yung kanyang doctrine at ang kanyang speech? Kasi tingnan niyo po, yung huling bahagi ng verse 8, that he that is contrary part may be ashamed. Yung pong mga, pag sinabing the contrary part, ibig sabihin po nito, yung pong mga tao na opponents ng truth. Those false teacher that he mentioned in verse 1, in chapter 1, yun po yung mga contrary part. Sabi ni Paul, kailangan Titus, itaas mo ang speech mo, ang standard ng speech, ng doctrine at testimony mo, upang yung mga opponents ng truth ay may be ashamed, ay mahiya sila. Yung pong word na may be ashamed, hindi po ito nagpapatungkol sa public humiliation. Ibig sabihin, Titus, kailangan magpadebate ka. Magdebatihin mo yung mga false teacher upang pag nanalo ka sa debate, publicly silang mag-humiliate. Hindi po ito ang tinutukoy ng may be ashamed. Ito pong may be ashamed, hindi din po ito yung i-ridicule mo sila o yung ipe-personal attack mo sila. Pag sinabi pong may be ashamed, ito po yung nagpapakita sa inward embarrassment. Inward embarrassment or moral conviction or inward recognition of fault. Na habang nakikita ang buhay mo, Titus, makikita ng mga false teachers na ito na mali sila, inwardly, that they may be ashamed. And lastly, makikita niyo po dito, yung faithful teaching and godly conduct ni Titus, it would result to the inward sense of shame brought about by exposure to truth and integrity. Mapapansin niyo po doon, in contrary part may be ashamed. And lastly, having no evil thing to say unto you. Ibig sabihin, yung mga false teacher, yung mga contrary part, pwede silang mag-argue sa iyo doctrinally, Titus, pero wala silang makikitang legitimate fault sa buhay mo, sa testimony mo, sa doctrine mo, at sa iyong speech. Yung buhay, yung doctrine, at yung speech ni Titus, ito po ang magpoprotekta sa integrity ng kanyang sound doctrine na pinipreach. Napakabigat po nito para kay Titus. So yan po ang kay Titus. Now, tingnan natin itong willing people group na magbe-benefit sa sound doctrine, which are the servants. Of course, in our time, wala pong servant ngayon. I don't know kung may servant sa inyo. Secretly, servants pala kayo. Pero, hindi po pinopromote dito ni Paul ang slavery. One thing na gusto ko pong pansinin ninyo, hindi po pinopromote dito ni Paul ang slavery. And another thing, hindi po din minamarch ni Paul na magkaroon ng social revolution na kailangan i-abolish ang slavery. Pero dito, pinapakita ni Paul kay Titus, na every people group ng mga mananampalataya, whether ikaw ay master, whether ikaw ay servant, whether ikaw ay young man or older man, dapat mag-benefit ka sa sound doctrine. Now, tingnan natin quickly itong mga servant. Verse number
9, exhort servant to be obedient unto their own master. Yung mapapansin niyo po sa inyong King James Bible, yung word na exhort naka-italize. Ibig sabihin, wala po yan sa original Greek. Yan po idinagdag ng mga King James translator, which is correct, kasi yung pong verse 9 ay connected sa verse 6. Kasi sa verse 6, exhort, Titus, i-exhort mo ang mga young men. And also, Titus, i-exhort mo ang mga servant. Ano ang kailangan exhortation ng mga servant? To be obedient unto their own master. Dito, pag sinabi pong obedient, ilalagay mo ang sarili mo sa ilalim. Magpapasakot ka. Ilalagay mo, magsasubmit ka sa inyong mga master, sa inyong mga owner. At dito, sa verse 9, hindi lamang to be obedient unto their own master. Pangalawa, and to please them well in all things. Pag sinabing to please them, yung ang bawat bagay na ginagawa ng servants ay dapat maging katanggap-tanggap sa kanyang master. Of course, tulad na nabanggit ko po sa inyo, wala pong servant ngayon sa ating panahon. Pero napakalaki po ng truth na makukuha po natin sa passage na ito. That's right. Paano ikaw, Kristiyano, paano ka nagpapasakop sa iyong authority? Kung ikaw ay anak, sinong authority mo? Magulang. Kung ikaw ay empleyado, sinong authority mo? Yung manager mo. Kung ikaw ay nasa school, sinong authority mo? Teacher mo. So dito, hindi ibig sabihin wala nang slavery in our time, itatapon na natin tong verses na ito. No. Dito niyo po makikita, kung ikaw, Kristiyano, ay under the authority of someone, ang kailangan mong gawin ay to be obedient to your authority. Amen. Pangalawa, to please them well in all things. Na ang lahat ng bagay na ginagawa mo ay maging katanggap-tanggap sa iyong authority. That's right. Yung pong ibig sabihin nun, to be acceptable. The word to please, meaning to be acceptable. To be acceptable. Yung pong obedience or submission ng servant dito, hindi po ito grudgingly, na parang napipilitan, kundi dapat ito'y maging voluntary or orderly. And binanggit din dito ni Paul, pagkatapos ng verse number 9, sa huling bahagi ng verse 9 hanggang verse 10, nagbigay si Paul ng dalawang negative characteristic na dapat wala po ang mga servants. Una yon, not answering again. Pag sinabi pong not answering again, it refers to argumentative speech or backtalk or defiant responses. Kung halimbawa, ako ay servant, inutusan ako ng amo ko, buhatin mo ang 10 sako ng trigo na ito at ilipat mo doon. Kung ako ay nag-answering again, magrereklamo ako. Ano ba yan, master? Bakit ako na naman ang inutusan mo? Sabi ni Paul, Titus, i-exhort mo ang mga servant na huwag maging ganon ang kanilang pagsasalita. Exactly. Not answering again, or backtalk, or defiant responses. Kung ikaw ay under someone's authority, ganito din po ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Kung halimbawa, binigyan ka ng teacher mo ng project, sabihin mo, teacher, ano na ba na? May project na naman kami, paano namin may enjoy ang vacation or ang aming weekend? Kung ganan ang puso mo bilang estudyante toward your teacher na authority mo, you're violating this verse. That's right. Not answering again. Pag sinabi, ito po yung ini-emphasize din po dito ni Paul, yung pong respectful speech or yung submission attitude ng servant. Pangalawa, hindi lamang not answering again, pangalawang negative characteristic na dapat wala yung mga servant, yung not purloining. So, ano ibig sabihin, Brother RJ, ng not purloining? Ibig sabihin po noon, not to steal, not to embezzle, or not to misappropriate. Kung halimbawa, sinabi ng master ko sa akin, aliping RJ, bibigyan kita ng 10 kalabaw para araruhin ang iyong ang palayan. Ang gagawin ko, kakatayin ko yung 2 kalabaw at kakainin ko namin. Yun po ay purloining. Misappropriate, ini-steal ko yung pinagkatiwala sa akin. So naunawaan niyo po yun? Yes. So kung sinabi ng master ng authority na dapat ganito mo gagamitin yung fund, ganito mo gagamitin yung kanyang asset, dapat wag mong nakawin. Huwag mong i-misappropriate. Yun po yung not purloining. Apply natin po sa ating pong panahon. Kung ikaw, halimbawa, sa iyong opisina, merong mga ballpen na
pinagagamit, tas inuuwi mo, that's purloining. Yeah. So, parang naunawaan niyo po dito, of course, ito po ay most appropriate sa kanilang setup that time ng Greco-Roman world kung saan slavery exists, but we can learn something from this truth. So, not purloining. And, yung pong not purloining, it refers to dishonest handling of property or resources na dapat ang mga servant were not to take advantage of trust for personal gain. Na hindi mo uutakan ang iyong master dahil nagtitiwala sa'yo, ngayon dahil nagtitiwala sa akin yung boss ko, ay uutakan ko siya. Iti-take advantage ko siya. Sabi ni Paul kay Titus, exhort mo mga servant na dapat huwag silang maging ganon. At panghuli, sa verse number 10, kung hindi dapat sila magsasalita ng pabalik sa kanilang master, kung hindi sila magnanakaw or misappropriate, ano dapat ang meron sa kanila? But showing all good fidelity. Sabi ni Paul, ang mga servant ay magpakita ng all good fidelity. Pag sinabi pong showing, ibig sabihin nito, i-demonstrate. Dapat ang mga servant nagde-demonstrate sila ng ng fidelity. Ibig sabihin, faithfulness or trustworthiness or reliability. Yeah. Dapat ang mga servant, Titus, i-exhort mo sila na ipakita nila na sila ay pwedeng pagkatiwalaan ng kanilang mga master. Na kaya nilang pagtiwalaan ang mga mananampalatayang servant. So, apply natin po sa ating panahon. Now, of course, meron ka bang, kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay empleyado, ikaw ba ay merong pagkakaiba sa di-Kristiyanong estudyante? Or parehas lang? Kung ang lahat ng kaklase mo ay nag-cheat during quizzes, ikaw ba ay merong fidelity? Pinapakita mo na may fidelity ka kasi alam mo, Kristiyano na ako, mananampalataya na ako, believer na ako, hindi dapat ako gagaya sa unbeliever. That's right. Kailangan kong magpakita ng all good fidelity, faithfulness or trustworthiness. So, that's how something we can apply. Pag sinabi pong all good fidelity, ine-emphasize po nito yung consistent honesty and loyalty ng servant sa kanyang master. Ang servant dapat makilala na dependable and trustworthy in every responsibility. So bilang application, ganun ba ang tingin ng authority figure mo sa iyo? Kung ikaw ay estudyante, trabahante, empleyado, or anak. So that's something we need to apply. Kasi tingnan niyo po, kasi yung huling bahagi ng verse 10, kailangan nilang magpakita ng all good fidelity because that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Yung pong word dito na adorn, meaning decorate, na nung Christmas season, sino sa inyo ang nag-adorn ng inyong tahanan? Nag-decorate ng inyong tahanan. Sabi ni Paul dito, kailangan yung mga servant ay ma-decorate or ma-beautify or to make attractive ang mga master nila sa doctrine of God. Paano magiging interesado ang mga unbeliever sa scripture sa pamamagitan ng aking buhay? Yeah. Dumating ba kayo sa point na sinabi ng ibang tao, bakit hindi ka na sumasama sa amin sa mga gimmick? Bakit hindi ka na sumasama sa inuman namin? Bakit hindi ka na nag-cheat? Bakit ganyan ang behavior mo? And that's the time you will share the gospel. So, ganun po ang purpose dito ni Paul upang mga servant, kailangan nyo pakita ang all good fidelity upang ang mga master ninyo ay maging interesado sa doctrine of God, our Savior, in all things. Pag sinabing all things, sa bawat bagay na ginagawa ng servant, sa bawat responsibilidad na pinapataw sa kanila, at sa bawat interaction nila sa lahat ng bagay toward their master, makikita ng mga master na there's something different sa servant na ito. That's right. Ano kaya ang meron sa servant na ito? Oh, he became a church member in Crete. That's why yung mga master magiging interesado sa doctrine of God, our Savior, in all things. So, pinapakita dito
na ang daily conduct ng servant had direct implication for the reputation of the truth. Godly behavior could make the truth attractive to unbelievers. Yung alam niyo po ba, Kristiyano, na yung godly living mo o yung godly characteristic mo, pag tinignan niyo po ang scripture, it could attract ang curiosity ng mga unbeliever, and you can share the gospel to them through your godly living. And on the other hand, kung ikaw ay merong ungodly behavior, Kristiyano, it could bring reproach sa doctrine na hawak mo. Pag tinignan, halimbawa, sa klase mo, alam nila na ikaw ay Kristiyano. Alam nila ikaw ay may pananampalataya kay Jesus Christ. Pero bakit, kung nakita ng mga klase mo, bakit nag-cheat ka din? Bakit ganun din ang behavior mo? Akala ko ba Kristiyano ka? So instead na malilid sila sa doctrine of God, it could result sa yung ungodly behavior mo, it could lead sa reproach sa doctrine of God. So, napakagandang exhortation po dito na para sa mga servant. So, anong maunang matututunan natin po dito? Now, bilang mga mananampalataya, una, kung ikaw ay minister ng Panginoon, alam natin ang bigat ng trabaho natin. At ang buhay natin, yung mga binabanggit natin ay isang bagay, pero yung nakikita ng mga tao sa buhay natin is another thing. Pangalawa, tulad ng nabanggit ko, walang servant po today, pero lahat po tayo ay merong authority on top of us. At tinuturuan tayo ng Titus chapter 2, ano ang tama nating attitude toward our authorities. Tayo pong lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos po ng kapangyarihan sa lahat, salamat Ama sa Titus chapter 2 na binigyan niyo po kami ng liwanag kung ano po ang kalooban po ninyo toward our authority. We pray, Ama, na bigyan niyo kami ng tulong na tanggapin ang inyong pong salita at i-apply po ito sa aming pong buhay na makikita namin, Ama, na ang mga tao, mga unbelievers sa paligid namin ay pwede namin mawin through our godly conduct. We pray, Ama, na manguna din po kayo sa aming pong imbitasyon. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Now, habang ang lahat po ay